So once again, good afternoon. This is Reverend Father Angelo Ibase. Today is 5:46. No. We started at 5:20. So 5:43. This is your pre-Cana seminar requirement compliance for your wedding, forthcoming wedding. And this is from the Roman Catholic Society of St. John the Baptist and the Orthodox Catholic Church of the Philippines. Ano pangalan ni groom pala? Chihara Jopet and po. And Jopet po. Jopet. I-rename ko na lang Sige po. yung pareho yung first name. Chihara. Yung J-O mo, walang, J-O-E. J-O-E po. tapos, P-E-T. P-E-T. okay. Joepet. Apo. Gawa ng certificate nyo, i-scan na lang for spell check sa inyo maya-maya. Ha? Okay po. Okay. So, ayon sa napanood yung video about the Sacrament 101, ang marriage daw ay isang fruitful, permanent, and what's the other one? Faithful. 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 Ang galing, natandaan nyo. Very good. So, umpisahan muna natin doon sa fruitful. Yung fruitful, hindi lang ito yung baby. No? Hindi lang ito yung paggawa ng baby. So, maraming mga Pilipino ang nagkakamali sa paniniwala ang pagiging fruitful pagka naging ah, tatay ka na o nanay ka na, yung lalabas na baby ay fruit, no? Ganun ang pagkakaintindi ng maraming Pilipino. Kaya alam nila, pag nagkaanak ka, utos yan ng Diyos. Kaya madami rin nagparami ng baby, no? Utos ng Diyos. Pero meron pang naunang utos doon sa Genesis chapter 1, verse 26, na before you multiply, be fruitful. So the question is, how to become fruitful? Kasi pinag-isa nila yung meaning yung fruitful, naging multiply na rin. No? Magkaiba yun. Yung being fruitful first is about yourself. Kayong dalawa. Habang hindi pa kayo nagkakakilala, yung pagiging fruitful ng bawat isa sa inyo, yun yung kakailangan ninyo sa marriage. Bago kayo pumunta sa marriage, alam nyo ba ang marriage din ay hindi din daw tungkol sa atin? Kasi during our single days, lahat ng pagpapasaya sa sarili ay pwede nating magawa. Di ba? The moment na hiwalay na tayo sa magulang natin at tumira na tayo sa ibang bahay as a single person, lahat nagagawa na natin di ba? Gustong-gusto natin maging malaya. Kasi ang parents natin habang kasama natin sila, siyempre maraming restrictions, nag-aalala sila palagi sa atin, di ba? Pero pag nagsolo na tayo, ayaw na nating mabantayan sa mga kilos, gawa, o galaw, mga pinupuntahan natin, no? Ayaw na nating ma-monitor at makialam sila. Humihiwalay tayo ng bahay, no? Nagiging independent tayo kasi ayaw na natin magpabantay. Okay? So, talagang ko si Ciara, kailan ka humiwalay sa parents mo? Ilang age ka noon? 20 kasi nag-work po ako malayo sa bahay namin. So, I think pagka-graduate ko po ng college, yun, nahiwalay na po ako sa kanila. Trabaho ka na? Nagtrabaho na po ako. Oo, sa abroad. Diretso ka sa abroad? Ay, hindi po. Dito lang po sa Laguna. Kasi taga Quezon Province po kasi ako. Tapos nag-work po ako is sa Laguna pa po. Sino tinirahan mo sa Laguna? Nag-ano lang po, nag-rent lang po. Or rent ka ng apartment? Okay. So, Opo. 20 years old, humiwalay ka na. Nabawasan na yung pagbabantay sa'yo. No? Pero lagi pa rin pong tumatawag. Ilang kayo magkakapatid? 3 po. Ikaw panganay? Ako yung panganay. Opo. Mga kapatid mo, pinag-aaral mo? Opo. Hanggang ngayon? Tapos na po yung isa. Isa na lang po yung college na po. Pinag-aaral yung dalawa ni Jopet?
Hindi ako lang po. Okay. Ikaw, Jopet, ilang taon ka nung umiwalay ka sa parents mo? Ah, kailan lang po ako umiwalay nung nag-abroad na po ako eh. Anong edad ka nun? 2015, I think 24. 24 years old. Ilan ang Opo, kapatid mo? 4 po. Pangatlo po Mga, ako. wala kang obligasyon sa kanila? Sa mga kapatid ko po, wala naman po. Yes. Hindi mo sila pinag-aaral or... Nung nandito pa po ako sa Philippines, may nagwo-work, pinaparal ko po yung kapatid ko. Sinusuportahan ko po kahit papaano. Tapos Pero na. graduate na po siya. Graduate na po. So, wala ka ng Bago ako obligasyon. wala na po. Sa parents mo, Yun, so, nagsusupport na lang po sa kanila sa financial po nila minsan. Kasi wala naman pong source of income sila. minsanan lang. Monthly po. Binibigyan ko po Monthly. sila ng monthly. Eh, yung ibang kapatid mo, hindi nakapagbigay? Bibigay din naman po. O, pinag-uusapan natin to kasi ito yung mga bagay na nakaka-apekto sa marriage. Opo. Kasi pag pasok natin sa marriage, dapat wala na tayong unfinished business. Opo. No? Opo. Kasi imagine niyo, ang marriage institusyon na kailangan ng funding. Habang hindi pa kayo nagkakaanak, wala kayo ibang gagawin nyo kundi mag-ipon eh. Mag-ipon, Opo. mag-ipon, mag-ipon. Hindi para ibigay sa kanila. Kasi Opo. bumubuo na kayo ng sarili nyong pamilya eh. O bawat institusyon na ginagawa ay kailangan may pondo. Para pag umaandar na, meron kayo pagkukulan ng pondo. Di ba? Hindi lang po pwedeng sa kanila kayo kukuha ng funding. Di ba? Parang naniningil kayo. Di ba? Pagka kumuha kayo sa kanila ng funding, the moment na nagkaanak na kayo, tapos, siyempre, magkano ang ospital, magkano papaanak, magkano ang gatas, magkano ang mga Kaya po. diaper. Di ba? Yung mga ganyang bagay ay tinitingnan na ngayon pa lang para pagdating ng oras, hindi na kayo nasa shock, hindi na kayo nagugulat. Mm. Di ba? At alam nyo, may peace of mind kapag may pera ka eh. Di ba? Alam mong meron kang dudukutin, may peace of mind na binibigay yun eh. Tama, mali. Tama po. Di ba? O, eh kung wala kang dudukutin, wala kang peace of mind. Di ba? Iisipin mo kung sino mga uutangan mo. Eh buti kung may mga pera lahat yun. Di ba? Pwede ka pang Opo. masisi. Pwede ka pang masisi. Ba't sa asawa ka, wala kang pera. Di ba? So ito yung mga bagay na kailangan namin ipaunawa sa inyo. Dahil pag kayo pinupukpok na ng buhay, yung pukpok, alam mo na ibig sabihin ng pukpok, yung tinetest na kayo. Opo. Tinetest na yung pasensya nyo, tinetest na kung gaano kahaba yung inyong ah, pasensya sa isa't isa, no? Pasensya sa taas ng bilihin, pasensya sa mga pangailangan. Yun ang mga kailangan natin tingnan. Kaya pag meron pang unfinished business yung bawat isa sa inyo, paano kayo makakasave? Eh Mm. supposed to be pag nagsama na, sarili kayong bahay, halimbawa, o umuupa man o sarili nyo na, yung income ninyong dalawa, ilalagay nyo sa marriage institution. Di ba? Kaya may bata pa, may bata na o wala pa. Papasok nyo sa marriage institution at doon nyo kukunin yung pondo pambayad sa bill, pambayad sa kuryente, pambayad sa renta or mortgage, pambayad sa gastusin sa araw-araw, pagkain nyo. Di ba? At ito yung nagbibigay sa atin ng normal na feeling kapag yung supply tuloy-tuloy. Yung supply na pangangailangan natin sa araw-araw, tuloy-tuloy. So may kapalit na peace of mind yun. Pag meron pang obligasyon sa labas, mapabawasan yung inyong savings. Mm. Di ba? Pag pinagsama niyo yung sahod niyo yung dalawa, halimbawa, pag pinagsama yung sahod niyo yung dalawa, less taxes. Siyempre, alam niyo kung magkano yung total noon. So from that total, every month, alam niyo kung magkano yung rent ang babayaran niyo, magkano yung internet, magkano yung tubig, magkano yung ilaw, magkano yung bigas niyo every week, pamasahe niyo sa work every week, makukumpit niyan dapat lahat. Okay? Then makikita niyo kung magkano yung matitira.
Ang sabi ng mga eksperto, kung ano yung matira, dun lang manggagaling yung pwedeng itulong sa mga kapatid o sa magulang. Kapag ginawa niyo permanente yan, na buwan-buwan talagang supported nyo sila, galing dyan sa excess na dapat savings ninyo, eh masasaid kayo. Madideplete kayo. Wala kayong pagkukunan sa oras ng pangailangan. Okay? Kaya dapat ang itutulong nyo lang, yung matitira, pero may savings pa rin kayo dapat. No? Let's say, kung may matitira sa sahod yung dalawa ay 30,000, for example, ibibigay nyo ba yung buong 30,000 sa kanila palagi? Paano naman kayo? Mm. Di ba? Paano naman kayo? Pambili nyo damit, gamot, vitamins. So, hindi masama na magtabi ng para sa inyong dalawa. Okay? Besides, magiging dependent talaga sila sa inyo, no? Every now and then, konting konting sira ng sapatos, hihingi ng sapatos sa inyo. Ate, kuya, sira na yung sapatos ko, no? Yung konting kibot lang, hihingi na kagad because alam nilang meron silang pagkukunan regularly, di ba? Unlike pag tinuruan nyo sila na o yung sapatos mo branded yan, we expect na tatagal yan ng 1, 2 years, di ba? At hindi ka magpapabili ng kapalit sa loob ng 1 taon. Di ba? Bakit ka hihingi kagad ng kapalit na sapatos? Ay bago lang yan. Branded yan. Mahal-mahal yan. Okay? Pagka hinarabas o ginamit sa hindi tamang paraan, madaling masisira. Siyempre. So, kailangan turuan nyo sila ng ganun. Kung may mga kamag-anak kayo na masyadong dependent sa inyo sa mga padala, sa mga gamit, tulong, etc. Talagang wala kayo ibang gagawin na kundi magpuyat katrabaho. Kasi oo, 'di ba ganyan naman ang sitwasyon ng mga OFW? O, ang tingin sa inyo para kayong dumudumi ng gold all the time, 'di ba? Hindi nila naiisip din yung hirap na dinadanas nyo diyan, Yes po. Tama. 'di ba? Hindi nila naisip yun. Basta naisip lang nila meron kayong ibibigay. Hanggang doon lang. Oh. Siyempre, hahabol ka. Pag may unexpected na humingi, hahabol ka kasi yung savings nyo, wala kayo na ilagay. Mag-o-overtime kayo or magsa-sideline kayo kung saan-saan para mabawi lang, di ba? So, teach them how to manage yung binibigay ninyo sa kanila. Okay? Kailangan malaman nila na dugot pawis nyo yan. Sorry, bakit ko sinasabi to? Kasi problema to ng maraming Pilipino. Tama. Kaya kailangan ko ipaunawa sa inyo na ipaunawa nyo sa kanila, mga nandito sa Pilipinas, na hindi biro ang pagtatrabaho sa abroad. Hindi na alam, ang tingin sa ating mga Pilipino dyan, eh talagang servant, di ba? Mababa ang tingin sa atin dyan. Sila kaya lumagay sa katayuan nyo, yung sesermonan, sisigawan ng boss. Di ba? Ang hirap umuwi, ang hirap umuwi ng ganun, yung nasermonan ka, nasabihan ka naman sakit na salita. Hindi nila alam yun. Di ba? Oh, ang hirap matulog nung ganun. Kaya pag ganyan, mag-aasawa na kayo, magpapamilya na kayo, you start building your own finances. Okay? Sabihin niyo na sa kanila, magpapamilya na kami, eh, meron ng limit. Hindi unli. Hindi unli tong suporta namin sa inyo, ha? Magpapamilya na kami, hindi to unli. Na anytime nyo gusto, pwedeng humingi. Okay? Kailangan nyo mag-build ng matibay na finances sa inyong marriage. Kasi diyan nyo kukunin parehong dalawa yung pangangailangan ninyo. Kaya nga kayo kaya nga kayo mag-aasawa because gusto niyo makumpletong bawat isa at the same time, gusto niyo makaipon, madoble at matupad yung pangarap ninyong dalawa. 'Di ba? Pero kung nakakapit sila sa inyo hanggang ngayon na mag-aasawa na kayo, eh mag-aawayan yan balang araw. Walang wala namang panahon sa atin na hindi bumababa ang bilihin, 'di ba? O kailan ba nangyari na bumaba ang bilihin?
Never. Mukhang, Mataas po. mukhang never naman nangyari yun na tumababa ang bilihin. Never. Wala nangyayaring gano'n, no? Kaya, importante yung preparation ninyo, yung not only your finances but also your psychological preparation, yung mental preparation, na kapag kayo ay nagpamilya na, hindi na ito tungkol sa inyo. Okay? Kaya lahat ng unfinished business ninyo sa inyong family, sa inyong sarili, tapusin nyo na. Anong unfinished business yun? Yung mga bisyo, kailangan nyo na tanggalin yung bisyo. Kasi yung bisyo, pagpapasaya sa sarili. Tama? Bisyo. Kung nagsusugal ka, pinapasaya mo yung sarili mo. Kung nagsisigarilyo ka, pinapasaya mo yung sarili mo. Kung babaero ka o lalakero ka, pinapasaya mo yung sarili mo. Nagets nyo? So, Oh, hindi na kailangan ng marriage yan. Hindi nakakatulong. Makaka-destroy pa yan. Okay? Kahit anong vision na pagpapasaya sa sarili ay hindi kailangan ng marriage. Dahil pag pinasok nyo pa yan sa marriage, dinala nyo pa rin yung pagiging gastadora ninyo, dinala nyo pa rin yung pagiging uh, sugarol ninyo or mga flirting sa kung sino-sinong opposite sex, no? Pag dinala nyo pa yan, hindi magtatagal. Hindi magtatagal yung marriage na itinayo ninyo. Parang mga anay yan eh. Parang mga anay yan na dahan-dahan sisira sa inyong dalawa. Bibigyan kayo ng stress araw-araw. Di ba? Pagka kasal na tapos may flirting pa, kasal na mayroon pang bisyo, kasal na party pa ng party. Hmm, ano pa? kasal na, kasal na hindi kinakausap yung asawa ng madalas, ibang tao yung kinakausap, no? Kaya sa marriage, gaya ng sinabi ko, hindi na ito tungkol sa inyo, tungkol na ito sa asawa ninyo. Kailangan mong maintindihan, Chiara, na yung marriage ay tungkol na sa asawa mo, kay Jopet. At ganoon ka rin, Jopet. Ang marriage ay tungkol na sa asawa mo, si Chiara. Ano yung tungkol na sa asawa mo? Kikilalanin mo na siya mabuti. Yung asawa mo, kikilalanin mo na because tapos mo lang kilalanin yung sarili mo. Because na punta ka na doon sa sitwasyon na umaapaw ka na ng love for yourself, kaya meron ka nang may offer na love sa ibang tao. So tanongin yung sarili nyo ngayon, nandiyan na ba kayo sa point na yan, na umaapaw na kayo ng pagmamahal sa sarili nyo? For the last 10 years, no? Ngayon hindi pa kayo umipirma, pinagsama na kayo ng 10 years, yung 10 years na nagdaan na yan, na-enjoy nyo ba yung pagiging single? Na minsan di kayo magkasama, kasama ang friends, or kasama ang o nasa party kayo as one, hindi kasama si Jopet, hindi kasama si Yara. Did you enjoy that singleness during your 10 years? Yes po. Yes po. yes Talaga? po. Talaga? Ah? Oh, kasi mabilis kayong sumagot eh. Baka di nyo pinag-isipan mabuti ang sagot nyo. Hindi mo ba? Kasi nagbibigay naman po kami ng time para sa siya muna or ako lang muna, parang ganun po. Oh, anong time yun? Yung pa-party, kanya-kanya, ate ng party, Kaibigan ako. barkada, kaibigan. Oh. May bisyo ka ba, Jopet? May inom ka ba? May Iinom. Inom. Inom. Oh. Siguro naman sa 10 years na-enjoy mo na yung pag-iinom na yan. Di ba? Oh, kailangan pa ba ng marriage yan? Ciara, yung pag-iinom ni Jopet? Oh, Siguro. ano siguro po? Hindi pa, pag may occasion, pwede pagbigyan. Oh, occasional. Pag sinabi occasional, pwedeng once a year, no? Twice a year, o hindi yun monthly, ha? Hindi yun monthly. So hindi na uubra yan, Jopet. Diba? Baka naman, baka naman every month may birthday kang kaopisina, lagi kang umiinom. Oh, birthday ng kaopisina ko eh, no? Next month, birthday uli ng kaopisina ko eh. Every month may birthday, oh. Oh. Kahit occasional lang yan, it can bring you problem.
Okay? It can bring you problem. Bakit? May isang naghihintay sa bahay, may isang umaasa na may makakausap siyang asawang matino pag uwi ng bahay. Nagets nyo? Yes po. Umaasa yung isa na mayroon siyang asawang buo na uuwi na matino ang pag-iisip. at hindi at hindi iniwanan doon sa inuman at binitbit pa kinaladkad. Hindi na kayang maglakad. Katulog na. Oo, nakatulog na. Okay? Hindi na kailangan ng marriage yan. Ha, Jopet? Kung iinom ka pa, kayo dalawa. Inom kayo sa bahay. O, di ba? Mas safe. Kung sa bahay lang iinom, kayong dalawa. O habang nanonood ng movie. Di ba? Kung hindi nyo mapigilan, then drink together. Mas masarap. Kahit makatulog ka man, Jopet, nandun ka pa rin sa bahay mo. Di ba? Meron ka ng libreng GRO. Wala ka nang babayarang GRO. Di ba? Libre yung GRO katabi mo. Di ba, no, Ciara? Hmm. So lahat itong sinasabi ko sa inyo, may kinalaman ito doon sa pinaliwanag sa video kanina. Na pag ikaw ay pumasok sa marriage, hindi na ito tungkol sa'yo. Pangalawa, pag lumabas na ang baby, yun yung pagiging ah, kasama sa pagiging fruitful part. Pero, become fruitful first. Yourself. Ha? Yung bungang lalabas sa inyong dalawa ay dapat galing din sa bunga ng inyong pagiging fruitful individually. So, hanggang kailan ang kontrata nyo dyan sa Singapore? Ay, open contract po kami. Open contract, very good. Very correct. Saang industry kayo? Medical? Semiconductor po. Semiconductor. Alam nyo ba, napanood nyo ba yung video ni Lee Kuan Yew Lee Kuan Yew. in his own words sa Netflix? Ay, hindi pa po. May Netflix kayo? Meron pa. Meron po. Panoorin nyo yun. Lee Kuan Yew, Prime Minister ng Singapore. Singapore. Oo, siya yung nag-develop ng Singapore. Mhm. Oo, pinag-uusapan yung mga Pilipino doon. Oo, ang baba ng tingin nila sa atin. So, ipasok nyo sa inyong kaisipan na hindi kayo forever empleyado. Yes po. Tama. Okay? Ipasok nyo sa inyong kaisipan na hindi kayo forever empleyado. Kaya nga pag nakaipon kayo ng malaki-laking savings dyan, gamitin nyo sa negosyo pag uwi sa Pilipinas. Pag dumating yung time na hindi na nila kayo kailangan dahil sa edad ninyo or uh, wag naman sana mangyari, di ba? Yung magkasakit, magsakit. Siyempre, papalitan ka sa trabaho mo. Di ba? Pag hindi ka na productive, o gaano kayo ka-ready dyan. By that time na dumating yan, meron na kayo dapat alam na negosyo na pwedeng gawin sa Pilipinas. Actually, meron. May Ano yun, pinaplan. May pinaplan na, ano may naisip nyo? pinaplan na po kaming ganun. Ano naisip nyo? Kasi may lot po ka sa Taytay po sa Laguna. Mahayhay po. Near sa falls po. So balak po namin Gagawin po namin Airbnb. or is something. Talaga? Okay, that's good. Opo. That's good. At least may plano kayo. Mhm. Alam niyo, Airbnb, idea yan ng iba eh. Nakakatulong sa mga taong may space para parentahan. Di ba? Pero yung platform, hindi natin pag-aari. Di ba? Merong may gawa niyan. Kagaya ng Grab, idea rin yun ng iba. Di ba? Noong mag-pandemic, kumita sila ng kumita ng malaki. Hindi lang yun, merong angkas na pinasara ng gobyerno for some time. So ang daming nag-aangkas na nawalan ng trabaho. My point is, kapag idea ng iba yung business mo, dependent ka dun sa idea niya.
Mm. Di ba? Dependent kayo dun sa idea niya. Mm. Kapag siya ay nagkaroon ng technical error or pinasara ng gobyerno or hinabol ng BIR or whatever, kahit na hindi naman kayo may-ari, may involve kayo kasi dependent kayo sa kanya. Okay? Maaapektuhan kayo. Mm. Naintindihan nyo? So Yes. it must be your own idea together as a couple. Mm. Mm. Okay? Don't depend on the ideas of others. Mm. Kaya pag-isipan nyo mabuti, pag-aralan nyo mabuti, and at the same time, lalagay nyo ng academic background. Yung lahat ng Mm. iniisip nyo. Ano ibig sabihin ng academic background? Lalagyan nyo ng pag-aaral sa eskwelahan, yung negosyong naiisip nyo, patakbuhin. Mm. Okay? Pag-aaral sa eskwelahan. Yung makumpleto mo, yung lahat ng subject na nire-require, magkaroon ka ng diploma, yung tumaan ka sa proseso, alam mo yun? Mm. Kasi ang tao, judgmental eh. Di ba? Wala sila makitang certificate o sila makitang diploma, hindi sila natitiwala sa'yo. Ganun ang tao. No? Yung ordinary Mm. human being, Mm. judgmental eh. So para mas maging successful yung business ninyo, lagyan nyo ng credentials, lagyan nyo ng pag-aaral, na hindi lang basta ginawa nyo yung business base sa feelings. Na gets nyo? Mm. Hindi base Yes sa po. feelings. Hindi base sa obserbasyon na nakikita nyo sa ibang tao. Hindi base sa mga nakita nyo lang sa mga kaibigan nyo. It must be a unique idea with your unique studies and understanding together as a couple. Lumalago ang negosyo ng bawat mag-asawa. Iisa ang mithiin, iisa ang ginagawa, iisa ang goal together as a couple. May napanood nga ako sa Corina Sanchez, yung mga kumikitang kabuhayan. May dalawang Mm. OFW, barista sila, mga barista. Mm. Sa tagal nilang barista together, nalaman na nila kung saan kumukuha ng supplies, saan kukuha ng magagandang kape, saan order ng Mm. magagandang materials. Nalaman na nila yung business. Mm. Kaya nung mag-resign sila sa trabaho, nagtayo sila ng coffee business dito sa Philippines. Talagang lumago yung kanilang coffee business. Kaya napansin sila ng media. So Mm. here's an example of a couple working together as one. Because ang requirement ng marriage ay maging isa kayo. Di ba Mm. sinasabi lagi sa simbahan, pag may kinakasal, iiwan ng lalaki ang kanyang tatay at nanay at sasama sa kanyang wife at sila ay magiging what? Magiging Ah. they shall become one One. flesh. Mm. Di ba? One flesh Mm. means kung ano yung component ng katawan ninyong dalawa ay pag-iisahin ninyo. Ano yung components na yon? Na nakita rin ng mga scientists, yung psychological part ng katawan natin, yung physical at spiritual. Tatlo yan eh. Yung spiritual, yung nagbibigay ng buhay sa atin para tumagal buhay natin sa mundo. Spiritual connection with Mm. God. Okay? Yan yung nagbibigay, nagtapatagal ng buhay natin sa mundo, yung spiritual. Kaya pag wala kang connection sa Diyos, wala kang spiritual na link sa Diyos, ay pwedeng umiksi ang buhay mo. Okay? Yan din yung parang kuryente na nagbibigay sa atin ng buhay araw-araw. Para makahinga, binigyan tayo ng hangin, binigyan tayo ng pusong tumitibok araw-araw, minuminuto, every seconds, para laging gumalaw Mm. ang katawan natin. So that's a physical side. Psychological side, physical side, and spiritual side. Yan ang pag-iisahin ninyong dalawa. Na hindi kayo lagi nagkokontrahan sa isa't isa. May better idea, may better idea. Pag-isahin nyo ideas na yan. Walang mag-i-insist sa inyong dalawa na tama yung kanya at mali ka. Walang ganon. Okay? Hindi kailangan ng bawat isa yung
judgmental. Yung mali yan iniisip mo eh. Mas tama yung iniisip ko eh. No? Hindi yan effective sa marriage. Mm. Ang mga sinasabi ko sa inyo ay galing sa aking experience. Kami ay mga married priests. Mm. Kaya yung sinuturo namin sa inyo ay na-apply namin sa aming buhay. So we are speaking with authority. Mm. Okay? Okay. What else? Uh, permanent, fruitful, and ano yung pangatlo? Faithful. Faithful. Yung faithfulness ninyo sa isa't isa ay nakatuon dapat lagi doon sa marriage. Sa mismong institusyon. Yung tinayo ninyong dalawa, yung lahat ng iniisip, sinasabi at ginagawa ninyong dalawa ay para sa kabutihan dapat ng institusyon. Pag nandun yung mentality ninyo, damay naman na pareho eh. Matadamay na kayong dalawa sa benepisyong ibibigay no. Lagi may benepisyong kapalit kapag ang focus natin lagi ay yung marriage. Bakit? Kasi yung marriage ay pag-aari ng Diyos. Kasi ang marriage ay creation ng Diyos. Okay? Hindi yan creation ng gobyerno. Hindi rin yan creation ng Estado o ng Kongreso o ng Senado. Hindi nila invento yan, yung marriage. Kaya nga, pag sinunod mo yung Estado, kung paano nyo itatrato yung isa't isa sa loob ng marriage ninyo, pag sinunod nyo yung Estado, wala naman kayong benefits makukuha. Only kapag yung sinabi ng Estado ay naka-align doon sa Bible. Pagaya ng sinabi ng Bible, husbands, love your wives and do not be harsh to them. Yan, for example, nandiyan yan sa batas ng tao, sa family code. Ibigay ang mutual love and respect sa isa't isa, sabi ng family code. So kung merong naka-align sa Biblia at sinunod nyo, meron niyang benefits na naka-attach. Kaya pag may sinabi yung gobyerno o yung batas natin na ganito gawin nyo, equality, di ba? Merong ganun batas eh. Pag-isipan nyo muna kasi hindi yan sinasabi sa Bible, yung equality. Hindi lahat ng batas ng tao ay tama. Okay? Tandaan ninyo na yung equality, hindi yan applicable sa marriage. Applicable yan sa workforce, sa corporate world, pero sa pamilya hindi. Dahil hindi mo kakumpetensya ang asawa mo. Okay? Kaya pag pinasok mo yung equality mentality sa marriage ninyo, iisipin mo lagi, ano ka, pantay ka lagi sa asawa mo. Kaya nagpapasok lagi niya mentality na yan, mga kababaihan. Shihara. Mm. Pag dinala mo yung mentality na yan sa marriage ninyo, iisipin mo, lagi kang pantay kay Jopet. Lagi mo ipaglalaban, no? Hindi, mas matalino ako sa'yo. Hindi, mas edukado ako sa'yo. Hindi, mas marami akong experiences kaysa sa'yo. No? Pwedeng maging ganun yung reaction mo kapag binitbit mo yung ganun mentality. Mm. Pero sa Genesis, ang sabi ng Diyos sa babae, He will rule over you. He will rule over you. Kaya kasama sa kasama sa design ng marriage, yung laging malaki yung lalaki, laging mas malaki. Kasi as a ruler, as a protector, as a provider, kailangan ng mas malaking pangangatawan, kailangan ng mas matibay na buto, at malaking yung malakas na muscle. Kaya yun ang binigay sa lalaki because yung lalaki ang ruler, protector, ang provider. Kaya yung design ng katawan ng babae ay iba ang purpose. Hindi design ng katawan ng babae to be a provider. The moment na ginawang provider ang babae, madaling nagkakasakit yan. Madaling pinapasok ng stress. Ginigising yung mga natutulog na sakit sa kanyang katawan. Kaya hindi siya tama na maging pantay ka palagi sa husband mo. Dahil hindi ka dinesign para makipag-compete sa asawa mo, sa husband mo, si Hara. Mm. Okay? Ako.
Kaya ang instructions din sa mga wives, submit and respect your husband. Sa Bible yun. Oh. Kaya tingnan natin yung verse sa Bible na nagsasabing lalaki ang ruler. Para sigurado tayo. Time check, 6:18. So far, so good. Natututo ba kayo? Yes po. Marami pong natututunan. Okay, very good. May question, huwag mahiya magtanong ha. Yes. Nabuksan ko lang yung slides. So yung pinag-usapan natin kanina, family economics, how you will prepare yourselves sa finances, sa finance requirement ng marriage. Mm. Family economics yun. Now we are talking about the design of marriage. So I will let you read these verses. Si Jopet mo na magbasa. Yeah. Kikita mo, Jopet? Medyo malabo po. Medyo malabo. Yung Meron naka-highlight, yung naka-highlight po ba? Hindi. Buong, Lahat po. oo, lahat. Malinaw na ba? Yes. Apo. Sige, try This, mo. Okay, pakibasa mo lang. this is the account of the heavens and the earth when they were created, when the Lord God made the earth and heavens. Now no shrub Agya. had yet appeared on the earth, and Ano plan? no plant had yet sprung up, for the Lord God had not sent rain on the earth, and there was no one to work the ground. But streams came up from the earth, watered the whole surface of the ground. Then the Lord formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden, and there he put the man he had formed. The Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. A river watering the garden flowed from Eden. From there it was separated into four headwaters. The name of the first is Pishon. It winds through the entire land of Havia, where there is a gold. The gold of the land is good. Aromatic resin and onyx are also there. The name of the second river is Gihon. It winds through the entire land of Cush. The name of the third river is the Tigris. It runs along the east side of Ashur. And the fourth river is the Euphrates. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in gardens, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. When you eat from it, you will certainly die." The Lord God said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Now the Lord God had formed out of the ground all the wild animals
and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them, and whatever the man called each living creature, that it was named. So the man gave names to the all livestock, the birds in the sky, and all the winds, and all the wild animals. But for Adam, no suitable helper was found. So the Lord God caused the man to fall into a deep sleep, and while he was sleeping, he took one of the man's rib and then closed up the place with flesh. Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man and brought her to the man. The man said, "This is now bone of my bones and flesh of my flesh. She, call, she shall call she shall be called woman." Okay, thank you, Jopet. Ang binasa natin ay chapter 2 ng Genesis. In chapter 1, talks about the creation of the universe, the stars, the planets, etc., including the man. Pero in general, no? In general yung statement sa Genesis 1. Pero chapter 2 tells us specifically yung transaction or dealings with God and man. Dealings of God with man. Yung kanilang pag-uusap, yung kanilang instruction, yung instruction ng Diyos sa tao. So very specific itong chapter 2. Unlike dun sa chapter 1 na general statement. Okay? So, ito yung naging dealing ng Diyos sa tao. At dito natin makikita, dito nagsimula ang marriage sa Garden of Eden. Sa verse 4, sabi ng binasa mo kanina, Jopet, and 5, wala pa raw tumutubong halaman sa lupa dahil hindi pa siya nagpapaulan. At bakit hindi pa siya nagpapaulan? Because there was no one to work the ground. So dito sa verse 4 and 5, makikita natin yung organized, no? Pagiging organized ng Diyos. Okay? Na dapat tinutularan din natin na maging organized tayo sa ating personal na buhay. Okay? Because God is an organized God. God is a God of order. Okay? Ayaw ng Diyos ng magulo. Ayaw ng Diyos ng disorganized. Kaya ngayon ang meaning ng garden eh. Garden means order. Hindi siya totoong lugar. Sa Hebrew, it means garden or order. Okay? Tingnan niyo yung kabaligtaran ng isang halamanan na hindi pantay-pantay. Isang halamanan na hindi gina-gardener, no? Walang gardener. Imagine niyo itsura niyon compared sa isang garden na organized at maayos, pantay, yung kulay, yung sukat, etc. Yun ang kahulugan ng garden. Yung Eden is a spot. Spot on the earth na kasama ng Diyos ang tao. Yan ang totoong meaning nun. Kaya lahat na nakasulat sa Bible ay tinuklas ng mga archaeologists, natuklasan, may evidence, everything na sinusulat doon, pag sinabing tao, lugar, bagay, sinusundan ng mga scientists yan. Isa lang hindi nila napatunayan, yung Garden of Eden. Bakit? They will never find the Garden of Eden. Bakit? It's an environment. It's not a place. It's an environment created by God, yung Garden of Eden. At nahulaan nila na baka yung Garden of Eden malapit dito sa 4 na rivers na binasa mo, Jopet. May 4 na rivers na yan. Makikita mo pa yan sa mapa. At yan ay malapit sa Mesopotamia ang pangalan dati, na ngayon ang pangalan ng Mesopotamia ay, alam niyo kung ano? Iraq. Iraq. Iraq na siya ngayon. Okay? So because nandun yung 4 rivers, yan ang naging palatandaan nila. Baka nandito malapit yung Garden of Eden, sabi ng archaeologist. Now, in the middle of the garden, dito sa verse 7, nung tumutubo na ang mga tubig, umagos na yung mga tubig. At
tinubigan na ang lupa. Saka naman ginawa ng Diyos ang tao from the dust of the ground. So verse 7, di ba? And the man became a living being. Tandaan niyo ang sinasabi ditong man ay iisa pa lang. Which means ish or dirt. Galing sa dirt ang man. And verse 8, now the Lord God had planted a garden in the east. Sino nagplant? Yung Lord God. And there he put the man he had formed. Doon niya nilagay yung taong pinormahan niya. At verse 9, tumayo na ang mga halaman, may mga prutas na katakot-takam at masarap kainin, good for food. Sa middle ng garden na yan, sa middle, ay nandun ang tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Okay? Ayon sa verse 8. Now, 15, the Lord God took the man at nilagay doon siya sa Garden of Eden, gaya ng sinabi kanina. Anong purpose ba't siya nilagay doon? Naalala mo, Jopet, the verse 15, anong purpose ba't siya nilagay? Take care of it ng garden. Yan, to work it and take care of it. Pag sinabing work, ito pala sa Hebrew ay to become or ergo. Ergo in Hebrew, which means to become. So wala namang concept ng job before eh. Work means to become or ergo. Pangalawa, ang purpose, to take care of it. Okay? Ingatan, protektahan ang garden. At yung instruction na yan ay hindi magbabago hanggang sa may dumating siyang kasama sa loob ng garden. Ayon sa verse 21. Okay? Binilinan siya ng Diyos. Wala pa yung babae. You are free to eat from any tree in the garden. Pero huwag mong kakainin yung tree na merong prutas na naglalaman ng kaalaman about good and evil. Dahil pag kinain mo yun, ikaw ay you will certainly die. Ang akala din natin, pag binilisan natin ang pagbasa ng Bible kasi, isipin natin, the moment na kinagat nila yung apple or prutas, bawal, instant tutumba, mamamatay. Yun ang pagkakaintindi natin. Baka yun din ang pagkakaturo kasi sa atin ng mga ninuno natin. Hindi naman pala ganun. Certainly die means in Hebrew, cut off. So die means cut off. Kaya later on makikita nyo, pinalayas sila. Pinalayas sila doon sa garden. So cut off or die means cut off from the presence of God. Yun ang meaning nun. Okay? Then the Lord God said, verse 18, it is not good for this man to be alone. This is God talking. This is God thinking. Hindi yata good na nag-iisa siya. Pero yung palang alone ay all in one in Hebrew. Na yung taong ito, nasa loob ng katawan niya, yung 8 billion people today. So, I will make a helper suitable for him, sabi ng Diyos. Helper yung titulong ginamit sa susunod na gagawin niyang creation. Pero anong sumunod? Hindi naman yung tao kagad ginawa niya. Verse 19, Jopet, naalala mo, di ba? The Lord God had formed out of the ground all the wild animals. So, hindi pa tao uli yung ginawa niya. Di ba? Kundi mga, ano, Jopet? Mga hayop, mga animals. Hindi pa tao. Pero verse 20, sabi niya, nung taong ito, nagkaroon na siya ng pangalan. Napansin niyo, nagkaroon na siya ng pangalan. Adam. But for Adam. Adam, no suitable helper was found. Hindi raw akma as helper para sa kanya yung mga animals. So in response to that, pinatulog siya ng Diyos, pinuksan ang kanyang tagiliran, at kinuha ang isang rib, at binuo ang isang babae.
he had taken out of the man and he brought her to the man. So alam mo ba yung ibig sabihin nito, Jopet? Ang nagdesisyon dito na mag-asawa ay si lalaki. Yung lalaki dito sa binabasa natin. Siya yung nagdesisyon mag-asawa. Hindi siya inutusan ng Diyos na mag-asawa. Because alam ng Diyos na pag inutusan niya tayo na mag-asawa, sisisihin natin siya the moment na hindi niya na nagugustuhan yung ugali ng isa't isa. Babalikan siya ng tao. Kaya iyan ang hindi gusto ng Diyos na mangyari. Yung babalikan siya ng tao. Kaya hindi niya pinakikilaman yung ating desisyon. Yung mga animals, nakaprogram sa kanila yung pagsunod sa kanilang nature. While sa tao, sabi ng mga scientists, tayo yung highest form of animal na nakaka-decide, nakakapili ng gusto natin, whether maging single tayo o mag-asawa tayo. But definitely, God will not teach us or touch our freedom to choose. Okay? Freedom to decide. Hindi pakikialaman ng Diyos yan. So, sa verse 23, nung makita ng lalaki, yung ginawang babae, hinugod sa kanyang tadyang, sabi niya, this is now bone of my bones, and flesh of my flesh, she shall be called woman. So, tandaan mo, Jopet, dahil sa pagdidesisyon mo ngayon na mag-asawa ka, ang babae katabi mo ngayon, si Chiara, ay galing sa katawan mo. Nagdesisyon ka eh. Pinili mo siya. At dahil pinili mo siya, kinuha mo siya sa magulang niya, kinuha mo siya sa mundo, inangkin mo siya, bone of my bones, flesh of my flesh, bone of your bones, and flesh of your flesh, tawagin siyang woman, pero ikaw yung nagdesisyon. Tama? Tama po. Si Chiara ba yung nag-alok sa'yo ng kasal? Di po. Hindi naman, no, Chiara? Hindi po. Di Di ba? Abnormal daw kapag babae nag-aalok ng marriage sa lalaki. Abnormal yun because hindi ganun ang design ng marriage. Ang design ng marriage is, andyan ang lalaki, pinarada ng Diyos yung babae sa harapan niya at yung lalaki nagdesisyon. Siya ngayon ay buto ng aking mga buto at laman ng aking malaman. At wala namang papayag na babae na magpakasal sa isang lalaki kung walang kapalit. Di ba no, Jopet? Di ba no, Jara? Papayag ka bang pakasal kay Jopet kung walang kapalit na package? Di ba? Ano yung package na sinabi sa ni Jopet kaya ka pumayag magpakasal? Anong package yon? Package of good life, package of a prosperous life, hindi ka pa iiyakin, hindi ka gugutumin. Tama ba, Ciara? Tama po. Oo. Kasi kung walang ganyan, walang package na ino-offer sa'yo, ba't ka magpapakasal? Kay Jopet, di ba? Tama. O, kaya ikaw, Jopet, yung mga package na yan na pinangako mo, eh, pangahawakan niya yan. Po. Oo. At i-expect niyang mangyari yan. O, Jopet, lahat yan, aasahan niyang mangyari. Na hindi siya magugutom, hindi siya iiyak, hindi siya mahirapan, etc. etc. Mahaba yung listahan na yun. Ha, Jopet? Opo. Oh, for a lifetime yan. Okay? So, naintindihan mo na sa'yo nagsimula ang marriage, Jopet. Dahil ikaw Opo. nagdesisyon na magpakasal sa'yo si Chiara. Sa'yo nagsimula ang marriage. Sila naman ay naghihintay lang, no? Mga babae, naghihintay lang yan. Pag mayroong nainip na babae, ay gagawa ng move yun, no? Gagawa ng move. Lalasingin yung lalaki para mabuntis siya. Di ba may mga ganon, yung mga hindi makapaghintay na babae. Oh, sila na mismo yung manlalasing sa lalaki. Para para mapansin siya at makapag-deposit sa katawan niya. No? O, dami ko lang kakilalang ganyan din yung nangyari. Okay. So, maging ready ka, Jopet, dahil sa'yo nagsimula ang marriage. Ikaw yung pundasyon ng marriage. Lahat ng
ng future benefits na may enjoy ng marriage nyo later on at ay sa'yo magsisimula ngayon. Sa'yo magsisimula yung future benefits na may enjoy ng marriage. Nakasalalay sa'yo lahat yan. Ha, Jopet? So, Opo. kailangan mo maging matibay na husband because ang husband ay galing sa salitang house bond. Oh, The one who binds the house together. Nandito yun sa Google. I-type mo ngayon, makikita mo. Google, house bond. The one who binds the house together. Makikita niyo sa next slides ko. Pero punta muna tayo sa chapter 3 kung saan natukso daw yung babae. Tingnan natin kung bakit siya natukso at paano siya natukso. Pakibasa mo, Tiara. Now the serpent was crafty than any of the wild animals the Lord God has made. He said to the woman, "Did God really say you must not eat from any tree in the garden?" The woman said to the serpent, "We may eat fruit from the trees in the garden, but God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it or you will die. You will not certainly die," the serpent said to the woman. "For God knows that when you eat from it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." When the woman said that the fruit of the trees was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it. Then the eyes of both of them were opened, and they realized they were naked. So they sewed fig leaves together and made coverings for themselves. Then the man and his wife heard the sound of the Lord of God as he was walking in the garden in the cool of the day, and they hid from the Lord God among the trees of the garden. But the Lord God called to the man, "Where are you?" He answered, "I heard you in the garden, and I was afraid because I was naked, so I hid." And he said, "Who told you that you were naked? Have you eaten from the tree that I commanded you not to eat from?" The man said, "The woman you put here with me, she gave me some fruit from the tree, and I ate it." Then the Lord God said to the woman, "What is this you have done?" The woman said, "The serpent deceived me, and I ate." So the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, cursed are you above all livestock." Okay, thank you. Thank you, Tiara, for reading. Ito yung nangyari na panunokso daw. So, mas magandang nababasa nyo mismo, di ba? Para alam nyo kung ano yung nangyari talaga. Hindi tayo nakikinig lang sa sabi-sabi. Okay? Kasi maraming nag-i-skip dito sa part na to na hindi na naintindihan dito na mula ang marriage. Kaya sumasakit ang ulo nila sa kanilang mga karelasyon. Hindi nila alam yung relationship design. Kung paano design ng Diyos yung relationship. Naalala niyo yung sinabi ng Diyos kanina sa chapter 2 na it is not good for this man to be alone. Doon nagsimula yung relationship. Doon nagsimula yung dependency ng isang produkto sa another produkto para mag-function well. Wala kang makikitang imbensyon ng tao na all-in-one. Laging merong dependency for one product to another product to function well. At kung minsan, kabit-kabit pa yan, sino-sino, na nakita ni Einstein as the theory of relativity, na everything is relative to each other. At kailangan magdepende sa isa't isa para hindi masira o ma-destroy ang kanilang ginagawa. Theory of relativity ang tawag ni Einstein doon. Na totoo pala, hindi tayo mabubuhay nang wala tayong karelasyon. Pag hindi ka nag-asawa, single ka,
Ang karelasyon mo dapat ay Diyos para tumagal ang buhay mo. Okay? Dahil pag hindi, nag-experiment ka, single ka, dami kang pera, hindi mo alam ang pupuntahan ng pera mo, talagang mawawala yan, mauubos yan, lalo na kung wala kang connection sa Diyos because hindi mo makikita ang purpose mo sa buhay. Mararamdaman mo, parang walang halaga ang buhay mo because walang direksyon. Bakit? Hindi ka nagtatanong sa Diyos eh. Diyos ang nakakaalam nun eh. Kailangan mo hingin, kailangan mo tanungin, kailangan mo konsultahin. Okay? So, wala kang makikita produkto na hindi dependent sa another product. For example, yung kotse, wala pa nakaimbento ng kotse na hindi nangangailangan ng gasolina. Di ba? Laging kailangan ng another product para mag-function. Cellphone, kailangan ng kuryente para gumana. At lahat ng ating appliances. Napansin niyo yun? Wala pang produkto na all-in-one na laging merong dependency for another product. Na kahit nga yung kapeng 3-in-1 eh, kailangan pa rin ng tasa eh. Di ba? Ng mug. Kahit na all-in-one na siya. Oh. So pag-isipan nyo, wala kayong makikita produkto na hindi dependent sa another product. Dito nagsimula ang relationship sa Genesis. Makita ng Diyos, it is not good for this man to be all in one. Yun ang ibig sabihin ng alone. Hindi siya malungkot. Walang reason para malungkot si Adan kasi hindi naman niya alam na may babaeng lalabas eh. Malay ba niya na mayroong babae? Wala siyang idea doon. Okay? Kaya hindi totoo na malungkot siya kaya binigyan siya ng babae. Hindi, maling-mali yun. Kalimutan niya yun. Okay? Siya ay all-in-one. Kaya sabi ng Diyos, hindi at tama na siya ay nandun lahat sa kanyang katawan, yung kakayahan, kailangan niya bigyan ng helper. At ito na, lumabas na yung helper na nilapitan ng ahas dito sa chapter 3. Sinabi ba ng Diyos talaga sa inyo na huwag kakain ng kahit anong putas dito sa garden? Sumagot yung babae. Pwede rin namin kainin ang anumang prutas dito sa garden. Pero sabi niya, wag lang yung isa na nasa gitna. At wag daw namin ipuin dahil kami ay pwedeng mamatay. Sabi ng ahas, you will not certainly die. Paano nalaman ng babae na may instruction yung Diyos na ganyan? Paano kayo nalaman? Dahil galing kay Adam. Galing sa Adam. lalaki, di ba? Mm. Oo, galing pala sa lalaki. So, ang ibig pala sabihin nito, ang instruction ay binigay ng Diyos direkta kay lalaki, Mm. kay Adam. At hindi sa babae. At kinlaro ito ni Apostle Paul sa New Testament na ang mga babae daw pala ay ang teacher nila, ang kanilang husband. Yan o, pakibasa mo nga, Jopet. Are called by God to be your wife's teacher. Husbands, oh, yan. Basa mo na. Naka-blurred po yun sa taas eh. Ayan, Ayan. meron na. Husbands, you are called by God to be your wife's teacher. And if they will learn anything, let them ask their husband at home. Oo, First Corinthians, nasa New Testament na ito. Yung binabasa natin kanina, Genesis, Old Testament. Kinonfirma ng New Testament yung sinasabi doon sa Genesis, yung nangyari doon. Ang mga husbands pala, ang teacher ng mga asawang babae. Meron silang gustong malaman, itanong nila yung kanilang husband sa bahay. Ibig sabihin pala nito, Jopet, required tayong mga lalaki na maging maalam sa buhay. Required pala tayo, Jopet, na maging madiskarte sa buhay. Required tayo, Jopet, pala na maging updated sa lahat na nangyayari sa mundo, lahat na nangyayari sa ating buhay, para alam natin kung paano tayo lalaban. Di ba? Kaya pala yung mga babae, gustong-gusto nila yung mga lalaking may direksyon ang buhay, hindi nagsasaya ng oras. Gustong-gusto ng mga babae yung
yung magaling mag-advise. Di ba no, Chiara? Yes Yung po. mga lalaking magaling magpayo sa babae. Meron bang ganong ugali si Jopet, Chiara, na nagustuhan mo? Yung, meron? Meron. Meron. Di ba? It's a natural feeling sa inyo, Chiara, na maramdaman yan bilang babae. Mm. Kasi nga, yung lalaki ang dinesign na maging teacher, na maging leader, maging ruler. O pag walang alam yung lalaki, walang direksyon, hindi makapag-advise, frustrating yun. Chiara, di ba? Frustrating sa babae yun. O na pag kinonsulta mo si Jopet, tapos sinagot ka ni Jopet ng, di ko alam yan eh, ikaw nang bahala mag-desisyon dyan. Di ba? Nakaka-frustrate yun, Chiara? Yes po. Oo. O kaya Jopet, huwag kang ganun, ha? Pag, pag hiningan ka ng payo or advice, huwag mo ipabalik, huwag mo ipapasa uli kay Chiara. Frustrating sa babae yan. Kasi, Mm. expected nila tayo na maging maalam, knowledgeable. Okay? Kaya ako, kolekta ng libro. Required akong maging wais sa pamilya para hindi matalo ng sistema ng mundo. Okay? Ano ba sistema ng mundo? Tuturuan kang tuturuan kang mangutang ng mangutang, aakitin ka, 'di ba? Mga sistema ng mundo, aakitin kang uminom ng alak, aakitin kang bumili ng mga bagay na hindi mo pa kailangan. 'Di ba ganun yung mundo? Yung sistema? Oh. Kaya kahit hindi ka pa ready, mapipilitan kang bilhin kasi hindi mo na pag-isipan na ano ka na hypnotize ka ng advertisement, na bola ka ng mga sales agent, okay? Kaya this is one example kung saan kailangan natin maging wais sa buhay, maging knowledgeable, maging maalam. Okay? Jopet? Mm. Dahil Po. teacher ka. Required sa isang teacher, required sa isang leader ang maging maalam, knowledgeable sa mga bagay-bagay. So balikan natin ulit yung sinabi kanina. Ayan o, sabi ng ahas, tunay na hindi kayo mamamatay. Kasi ang pagkakaintindi nga nila, baka the moment na hinipo, tutumba, patay na. So sinabi ng ahas, hindi kayo mamamatay. Malalaman lang ninyo ang tama at mali. Okay? Mabubuksan ang inyong mata, sabi sa verse 5. Kaya sa verse 6, nung makita niya katakam-takam yung prutas, good for food, pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. So ito na, hinipo niya at kinagat. Hindi naman siya natumba. Di ba? Mm. She also gave some, kanino? Kanino, Ciara? She also gave some, Sa husband po. o To our naging husband. to her husband. Mag-asawa na pala sila dito. Dahil Mm. hinipo na bigla eh. Di ba inangkin niya kanina? This is now Mm. bone of my bones, flesh of my flesh. Di ba inangkin niya? Asawa na niya yan. Mm. So, katabi lang pala niya yung husband niya who was with her. Di ba? Yes. At kinain din ng lalaki yung prutas. Okay? Hindi lang tinuturo sa atin masyado sa simbahan, sa misa, na ang nangyari dito ay sex. Hinipo Mm. yung nasa gitna eh. Okay? Kailangan niyong maintindihan, malaman ngayon na ang itong pangyayari sa Garden of Eden ay sex. Mm. Okay? Because ang ating sex organ ay nasa gitna. Okay? So, Mm. hinipo, pinakialaman. So, may mangyayari at mangyayari kapag hinawakan nyo yan. Ha? Di ba? Kaya wag hawakan Jopet ha, may mangyayari. Okay? Hindi kasi kailangan ituro to sa misa, marinig ng mga bata. Opo. Okay?
Kaya dito lang to pinag-uusapan sa mga pre-K na kagaya nito. So, nabuksan yung kanilang mata at na-realize nilang silang hubad at tinakpan nila ang kanilang mga sarili ng malalaking dahon. Then the man and his wife, oh, the man and his wife heard the sound of the Lord God as he was walking in the garden in the cool of the day. So magkasama talaga sila, no? Ang Diyos at ang tao. At nagtago sila sa likod ng mga puno. At ang unang hinanap ay sino? Lalaki. Lalaki. Kasi sa kanya binilin eh. Di ba? Sumagot siya, narinig ko kayo sa garden at natakot ako dahil ako'y nakahubad. Kaya ako'y nagtago. Sino ang sabi sa'yo nakahubad ka? Kinain mo ba yung prutas na pinagbabawal ko sa inyo? Anong ginawa ng lalaki? Nagturo. Sino tinuro? Tiara. The woman you put here with me. Yeah. Tayo, bilang tao, pag nape-pressure, nagtuturo tayo, no? Naghahanap tayo ng escape, ng, na makakasan tayo makakatakas o makakalusot, no? Kaya alam ng Diyos yan, yung ating kahinaan. Kaya hindi siya papayag na diktahan tayo sa pag-aasawa. Dahil siguradong sisisihin natin siya. Kaya dito, naghanap na sisisihin si lalaki. Yung babaeng nilagay niyo sa akin dito, siya yung nagpakain ng prutas, kaya kinain ko. Nung hinarap naman niya yung babae, sabi niya, oh, what is this you have done? Sino tinuro ng babae? Yung serpent po. Yung serpent, di ba? The serpent deceived me and I ate. Oh, nagturo din siya. Kaya ginawa ng Diyos dahil sa sinabi ng babae, kinurse niya yung serpent. Curse are you above all livestock. Now, yung sumunod na pangyayari ay yung sermon sa kanilang dalawa. Sinermon na sila ng Diyos. Kaya makikita nyo dito, ang sinabi ng Diyos bago sila palayasin sa Garden of Eden. Bago naputol yung koneksyon nila sa Diyos. Bago na cut off yung kanilang koneksyon sa Diyos. Ito ang sabi ng Diyos sa lalaki. Pakibasa mga Joker. To Adam he said, Adam, he said, because you listened to your wife and ate fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat from it. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. yan. Jopet, naalala mo nung binata ka pa, ah, kumpleto naman siguro pagkain nyo sa bahay. Hindi ka kailangan magtrabaho nung bata ka pa. No? Tama? Apo. Hindi mo siguro kailangan magbenta ng dyaryo or magbenta ng pandesal para makatulong sa magulang. Hindi ka naman siguro mabot sa ganun. Hindi po. So, given that na responsible ang parents mo, lahat na kailangan mo nasa bahay lang. Kain, damit, tuition, etc. I suppose. Tama? Apo. Kasi dito sa Genesis, nung mag-decision siya mag-asawa, nakinig ka pa sa asawa mo, sabi niya, kinain mo yung pruto sa pinagbabawal ko, curse is the ground because of you. Yun ang resulta. Kung sinabing isusumpa ko ang lupa sa lahat ng pagpapawis mo, manggagaling, ang kakainin, ito yung panahon na hindi na tayo pwedeng maging dependent sa magulang natin dahil nag-asawa na tayo. Dahil nung hindi pa lumalabas yung babae sa Genesis, lahat ng pagkain ay meron siya. Hindi niya kailangang magtrabaho. Ang wala siyang inutos doon sa lalaki na magbungkal ng lupa para tumubo uli. Wala. Yung work na instruction sa kanya is to become himself. Nandito doon lahat yung pagkain eh, di ba? Lahat ng masasarap na prutas. At yung apat na ilog na binasa mo kanina, Jopet, naglalaman lahat ng ano yun, ng mamahaling bato. Gold, resin, mga precious stones. Di ba? Naalala nyo? Precious stones yun.
ano pa, mga animals. Di ba? Lahat ng animals na nakapaligid sa kanya ay pwede niyang kainin. Binata siya noon. Wala siyang kailangang gawin. Ang pagkain ay nakapalibot lang sa kanya. Kagaya rin nung binata ka pa, Jopet. So ngayon na nag-asawa ka na, obligasyon ba ng magulang pa natin na tayo ay pakainin pag tayo nag-asawa na? Hindi na po. Hindi na, no? Wala naman siguro magulang gagawa nun. No? Parang walang gagawang gano'n. Na paggising nyo, nandun kayo nakatira sa bahay ng parents nyo. Tapos tatanungin niya yung mami and daddy nyo, Mami, daddy, may pagkain na ba? Gutom na yung asawa ko eh. Walang gano'n, no? Baka masapok pa tayo ng ating magulang, aasa-asawa ka, tapos so, Pampakas. oo, yan ang epekto ngayon. Jopet, ng desisyon mo, ha? Lahat ng kakainin nyo ay galing na sa pawis ninyo. Pangalawa, itong katabi mong babae ay mayroong ugaling, pag pera niya, pera lang niya. At ang pera mo, Jopet, pera din niya. Ha, Opo. Jopet? Napansin mo yon? Oh. Alam niyo kung bakit nila nararamdaman yan? Kasi galing yan sa katawan mo. At pag galing sa katawan natin, ang tawag yan ay baby. Isang buhay na na-produce mula sa ating katawan. Tayo yung unang nanganak sa totoo lang. Tayong mga lalaki yung unang nanganak. The moment na tayo nag-asawa, may lumabas na babae, galing sa tiyan, sa katawan mo yan, at meron pang lalabas diyan, galing sa sinapupunan niya na dahil sa iyo. Nagbigay ka ng sperm eh. So binigyan mo ng sperm, bibigyan ka niya ng baby. Ha, Jopet? Opo. Okay. So yung baby na lalabas ay galing din sa iyo at yung lahat ng pangangailangan niyan ay magmumula din sa iyo kasi ikaw yung source, sa'yo nagsimula ang lahat. Ikaw yung nagsimula ng marriage eh. Hmm. Kaya si Chiara naman, dahil kumikita ka rin, itatabi mo yung pera mo. Hindi para paghandaan mo, tinuturo ng mundo, tinuturo ng mga chismosa-chismosa na mag-ipon ka girl para pag iniwan ka ng husband mo, may pera ka. No? Lason yun. Lason yun. Huwag mong ipapasok sa isip mo yun. Dahan-dahan kang lalasunin sa buong katawan mo. Okay? Kasi hindi ka magtitiwala eh. Kasi pinasukan mo ng negatibo yung katawan mo. Wala kang tiwala ngayon sa husband mo. Kaya nagpe-prepare ka. Di ba? Mm. Kaya hindi yun ang tunay na kahulugan ng trust. Ang tunay na kahulugan ng trust ay yung walang negatibong iniisip tungkol sa asawa. Nagets mo, Tiara? Yes. Okay. So yung perang iniipon mo at inaangkin mo ay pwedeng takbuhan ni Jopet yan, sa'yo uutang yan sa oras ng pangailangan. Alam mo kung bakit? Kasi yung helper, ang kahulugan yan ay Ezer. And Ezer ay pangalan ng Diyos sa oras ng pagkagipitan ng tao, yun ang tawag niya sa sarili niya, Ezer. At yun ang binigay na title sa babae. Yung Ezer na yan, yung helper na yan. Which means, takbuhan ng husband sa oras ng pangailangan. Ano yung oras ng pangailangan? Pag maapaw yung sperm, tatakbo sa'yo si Jopet. Mm. Okay? Mm. Ikaw ang sasalo niyan. Hindi ibang tao. Ciara. Mm. Kaya Yes. Jopet, kailangan alam mo kung kailan yung menstruation ni Ciara para hindi ka aasa, hindi ka ma-upset. Okay? Opo. Kapag may mens, tapos gustong gusto mo, ay magbasa ka na lang muna ng libro. Ha? Huwag ka manonood ng mga sex video, ha? Jopet? Opo. Huwag mong lagyan ng lason din yung isip mo. Okay? Kung manonood ng mga sex video, magbasa ka ng mga psychology books, political science books, no? Yung mga ganon. How to be a good husband, how to be a good father. Di ba? Isang click na lang yan eh. Wala na tayong excuse ngayon.
Naintindihan nyo? Yes. Basahin, mag-research, alamin. So, isa yon sa meaning ng Ezer. God in the flesh ang babae sa buhay ng lalaki. Pag depressed ang lalaki, tatakbo din siya sa wife niya. At yung wife naman, siya mag-build up uli na bumalik yung tiwala ng lalaki sa kanyang sarili. Yun ang dapat naririnig ng husband sa bawat wife pag depressed ang husband. Hindi yung sisisihin pa ng wife yung husband na ikaw naman kasi sinabi ko na sa'yo, di ka nakikinig, tigas ang ulo mo eh. No, hindi po pwede yun, Ciara. Ha? Hindi magugustuhan ni Jopet yun. Ang inaasahan ni Jopet sa'yo marinig ay yung i-build up mo siya uli sa kanyang tunay na pagkatao. Okay? Diba? Kaya nga kita pinakasalan, naniniwala ako sa kakayahan mo eh. Diba? Kaya mo yan, babe. Diba? Dapat ganun yung mga pananalita natin lagi sa iyong husband, Ciara. Okay? Now, Yes. yung sermon na ginawa ng Diyos sa babae, sa next box, pakibasa mo, Ciara. To the woman he said, I will sharply increase your pain in childbirth. In the pain you will bring forth children. Your desire will be for your husband, and he will rule over you. Okay, thank you. Isa-isayin natin ngayon. Sabi ng Diyos daw sa babae, dadagdagan ko ang hirap mo sa panganak. I will sharply increase your pain in childbirth. Sabi ko, teka muna. Pag sinabi increase, meaning may existing. Di ba? Meron ng existing. Ano ibig sabihin nun? Na baka painful lang. Hindi very painful. Kasi sabi ng Diyos dito, I will sharply increase your pain in childbirth. Madadagdagan. Pag nagbubuntis yung asawa ko, ang dami niya nararamdaman. No? Dami siya nararamdaman. Kailangan ng check-up din lagi. Kailangan ng monitoring sa babae kapag nagbubuntis. At lahat ng yan may katapat na gastos. Jopet. Ha? Ito nga, kapapanganak lang ng asawa ko, ang dami niyang check-up eh. Bawat check-up yata, 6,000 yung binabayaran. No? Kaya tumutulo na lang yung luha ko every time. Every time may check-up, no? Laki ng binayaran, tumutulo ng luha ko. Joke lang. Pero Jopet, gano'n ka ready dyan? Di ba? Sa gastusin na kasama ng pain in the childbirth process, yung 9 months na yan. Hindi lang basta maghihintay ka dyan na, na wala kayong gagastusin. Kailangan ng monitoring. Di ba? Para healthy yung bata paglabas. Pangalawang sinabi ng Diyos, in pain. Hindi nawawala yung pain, no? Lagi may pain. In pain, you will bring forth children. Kaya yung ibang babae din, hindi kinakaya, di ba? Sinisesarya. Naku, lalong malaking gastos yun. Oo, maganda ka dyan, Jopet. Pangatlo, sinabi ng Diyos, your desire will be for your husband, Chihara. Lagi mo na naisin si Joseph sa tabi mo. Mawala lang ng konti yan, hanapin mo na. O, baka for 10 years ninyong relationship, lagi mo rin siyang hinahanap. Di ba? Kasi, para mag-asawa na rin kayo niyan eh. Formality lang itong papers eh. Formality lang itong church wedding eh. Para lang ipakita sa tao na kami ay kasal na. Kayo ay kasal na. Di ba? Formality lang yan eh. Pero sa mata ng tao, for the last 10 years, alam nila na kayo ay nagsasama na bilang mag-asawa. Okay? Kaya yung pagpapakasal nyo sa simbahan is only a formality. Kaya sa Diyos, married na kayo. Sa simbahan, formality na lang yan. Dinideclare nyo publicly. Sumasang-ayon na kayo sa batas ng tao na nagsasabing pakasal kayo. Kasi protection nyo yan sa isa't isa. Okay? Kapag merong bumitaw sa pirmahan, hahabulin ng batas kasi
na-involve na ang Estado, na-involve na ang gobyerno. Dumaan na kayo sa proseso ng kasalan. Okay? Mm. May isang bumitaw sa pirmahan, hahabulin ng batas. And ano yung last na sinabi ng Diyos kay Eva? And He will Will rule rule over you. over you. Sa babae niya sinabi yan para very clear. Kaya hindi magugustuhan ng lalaki na pinatatakbo mo ang buhay niya. Mm. Walang lalaking matutuwa sa babaeng dominator. Tiara. Mhm. Okay? Kaya expect your husband to rule over your family, to lead over your marriage. Pero nagiging kumpleto ang pagiging ruler ng isang husband o ng isang king kapag kinukonsulta ang kanyang queen. Dahil pag ikaw lang nagdidesisyon mag-isa, Jopet, ang labas mo, diktador. Okay? Diktador yan. Pero kung kinukonsulta mo si Tiara sa lahat ng gagawin mo, iniisip mo, plano mo, proposal mo, involved siya sa magiging desisyon mo. Hindi ka diktador. Napakinggan mo yung kanyang panig, pakinggan mo yung kanyang point. Pwedeng ituloy mo yung desisyon o hindi. Basta napag-usapan yung dalawa muna bago gawin. Okay? For example, naawa ka sa magulang mo, bibilang mo sila ng kondo, no? O, ang tanong ngayon, pag dinesisyon mo mag-isa yan, tapos later on na lang nalaman ni Jopet na meron ka pala secretly binabayarang kondo para sa magulang mo, eh betrayal yan. Ang tawag dyan, betrayal din. Hindi magugustuhan ni Jopet yun. Mm. Okay? Bakit? Okay. Eh, involved na sa buhay mo. Siya nga yung leader, tapos di mo pinonsulta. Mm. Oo. Eh, bakit mo bibigyan ng kondominyo ang dalawang taong maiksi na lang ang buhay, samantalang kayo, mahaba pa yung buhay na tatahakin? Nagets nyo? Mm. Kailangan ba ng magulang natin ng isang kondominyo? Eh, ilang taon na lang yung buhay nila. Samantalang tayo, marami pa tayong taon na bubunuin. Di ba? Mm. Pwede naman yung simpleng bahay at kubo para sa kanila. Di ba? Kung talaga wala silang paglagyan. Pero hindi kailangan mag-suffer yung ating finances because of a decision na isa lang yung gumawa. Intindihan? Mhm. Yan. Hindi na tayo nakapag-break time, tuloy-tuloy na tayo. So, time check, Okay. 7:11 dito sa akin. Dito na halos nagtatapos yung ating session. Ang Mhm. design ng marriage sa pag-aralan natin, yung finances na pag-aralan natin, how to manage each other, uh, ano ang position niyong dalawa. So, positioning, now, I hope you understand. Mm. So, pagpasok nyo sa marriage, alam nyo kung saan kayo uupo. Okay? And Jopet, alam mo na ang role mo bilang ruler, take it over. Take the lead. Dahil pag hindi ka nag-take the lead, magte-take over si Chiara sa'yo. At sigurado hindi ka matutuwa. Ha? Take the lead. You must take over. And lastly, gusto kong i-share sa inyo ang slides nito. Ituloy nyo pa ang pag-aaral sa marriage. Hindi sapat ang Mm. 2 hours natin para matutunan nyo ang marriage. Hindi sapat. Okay? Mm. Mag-Google how to be a good wife, how to be a good husband. Mm. It's just one click and apply ang mga nababasa nyo para mas maging stress-free ang inyong married life. Okay? So, sa amin, pinili namin, dinesisyonan namin ang happy life, ang happy marriage, ang happy family. Ganun din dapat gawin nyo. Desisyonan nyo at may enjoy nyo yan. Pag hindi nyo desisyonan dahil nagda-doubt kayo, hindi mangyayari sa inyo yan. Okay? Yung happy family. Kaya choice po yan na mangyayari lamang kapag dinesisyonan ninyo. Okay? Mm. Okay. So if you have the same choice like us, focus lang kayo dyan.
Lahat ng kilos, gawa, salita ninyo ay patungo dyan sa happy family. Yung bang, for example, pag ginawa ko ba ito, matutuwa asawa ko. Pag sinabi ko ba ito, matutuwa siya. No? Isang paglihis yun kapag kayo ay ah, hindi naging concerned sa isa't isa. Okay? Mm. Stay Mm. lang sa lane, straight lang ahead, yung inyong biyahe. Because yung future ninyo ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Hindi nakasalalay yan sa ibang tao. Okay? Nasa inyong mga kamay. At nakakatulong ang pagiging responsible at respectable husband or father. At kapartner o katuwang ang isang supportive and submissive na wife and nanay. Okay? Mm. Thank you. Thank So, you. yeah, sa aking Facebook account, yung Papa Angelo the Life Mentor, Mhm. just like it, para masubaybayan nyo rin yung aking mga posts. And my Yes. sincere prayers for the success of your marriage. Mhm. Oh, Thank you. Puzzle, nasaan ako dyan? Lord. Lahat yan. Wala. Oo. Isa lang eh. Buti naman malinaw mata nyo, hindi kayo nalito. Oo, kasi ang dami nalilito dyan. Okay. Any question? Wala naman. Malinaw lahat? Malinaw. Mm. Opo. Okay. Pag may problema, lapit lang uli sa amin, ha? Nakakalimot yung Okay. isa, nakakalimot na yung isa sa inyo, siguradong may stress na kayong dalawa. Mm. Lapit lang sa mga professional na gaya namin. Huwag sa mga Mm. sulsol na kaibigan. Okay? Thank you once again. This is Reverend Father Angelo Ibase saying good night and have a great day or week ahead. Mm. At Thank Thank you you. po. yan, short feedback lang, kahit 1 minute lang feedback, tig 1 minute kayo sa inyong pinagdaanan sa session na ito. Yung mga takeaways, yung mga natutunan ninyo na nagbukas sa inyong isipan. Let's start with Chihara. Um, Marami po akong natutunan dito. Tapos yung key takeaways ko is yung pagiging submissive partner. Maging submissive partner kasi Hmm. sometimes hindi ako ganun. Hmm. So, I will try to, yun magiging, mag-change na po. Tapos Okay, yun, very good. maging good mother po. Yun po. Ayun, very good, very good. Chihara, thank you. Jopet. Yung sa akin naman po, yung dapat maging ako yung maging pinaka-foundation na magiging family namin. Yes. Then, paano ko i-handle yung magiging problem namin in the future na dapat namin masolve parehas. Yes, okay. Pagtulungan, huwag maging magkalaban. Opo. Okay? Mm. Maging magkakampi lagi sa laban ng buhay. Okay? Mm. Thank you once Okay. again. I-message na lang Thank you kayo po. para sa certificate. Thank you. Good night. Thank you po. Bye-bye. Thank you po.